Magandang araw mga kapatid. May gusto lang akong sabihin sa inyo mga kapatid. Tayong lahat ay likas na makasalanan. Walang sino man ang perpekto sa harap ng Diyos. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ayon yan sa Roma 3 verse 23. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, isinugo niya ang kanyang anak na si Jesucristo upang tubusin tayo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Ngunit kahit tinubos na tayo ni Kristo, hindi niya inalis sa atin ang kalayaan na pumili. Binigyan pa rin tayo ng Diyos ng malayang pagpapasya kung susunod ba tayo sa Kanya o mamumuhay ayon sa sarili nating kagustuhan. At sabi nga sa Biblia ng Josue 24 verse 15, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Dahil dito ibinigay ng Diyos ang kanyang salita, ang Biblia, upang maging gabay ng bawat henerasyon. Sa pamamagitan nito, natutuhan natin ang mga nangyayari noon at nalalaman natin kung ang tama at mali ayon sa kalooban ng Diyos. Ang buong kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsuway at pagtutuwid at pagsasanay sa katuwiran. Ayon yan sa 2 Timoteo 3 verse 16 to 17. May mga taong pinipiling mamuhay sa katotohanan at may sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ngunit mayroon din mas pinipili ang sarili nilang unawa kaysa salita ng Diyos. Magtiwala ka sa Panginoon mong ng buong puso at huwag kang manalig sa sarili mong kaunawaan. Ayon nga sa Kawikaan 3 verse 5 to 6. Napakahalaga ng Biblia sapagkat ito ang ilaw at gabay natin ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang salita mo ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ayon naman yan sa Awit 119 verse 105. May mga pagkakataong may mga taong humahatol sa atin na para bang sila ang hukom ng ating buhay. Ngunit maaaring mali ang kanilang panghusga, ang Diyos lamang ang lubos na nakakakilala sa tunay na laman ng ating puso. At ayon nga yan sa unang Samuel 16 verse 7, ang tao ay tumitingin sa panlabas ng anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Kaya mga kapatid, napakahalaga na may tunay kang relasyon sa Diyos sa bawat problema at pagsubok na dumarating sa buhay. Hindi kanya pababayaan. Siya ang gumagawa ng paraan upang gabayan at palakasin ang iyong mga anak. Hindi kita iiwan ni pabayaan man, ayon yan sa Hebreo 13 verse 5. At kahit hindi nakikita ng ibang tao ang lahat ng kabutihang ginagawa mo, alam iyon ng Diyos. Hindi natin kailangan ipaalam sa lahat ang bawat mabuting gawa. Mas mahalaga na ang Diyos ang nakakakita at siya ang ating pinupuri. Ngunit kapag ikaw ay nagbibigay ng limos, huwag mong ipaalam maging sa kaliwa mong kamay na ang ginagawa ng iyong kanang kamay upang ang iyong pagkakawang gawa ay maging lihim at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantimpalaan ka. Ayon yan sa Mateo 6 verse 3 to 4. Kaya sa mundong puno ng kasalanan, gawin natin ang gabay ang salita ng Diyos. Huwag tayong mamuhay ayon sa laman ng sariling unawa, kundi patuloy tayong manalangin, magtiwala at sumunod sa Panginoon. Siya ang tunay na kakaalam ng ating puso at siya ang tapat na gagabay sa atin hanggang sa wakas.